Diba? Bakit karma? Ay, wala namang kinalaman yung hindi ko pagpa-picture doon sa kaso ko ngayon. Oo. Di ba, Mami Uji? Anong relevant? Kaya minsan, ini-ignore ko na lang kasi mas naiintindihan ko sila. Dito sa mga nangyayari sa buhay mo, ano yung feeling mo? Kasalanan ko kasi to kasi ang ginawa ko. Hindi ko kasalanan. Ang alam mo, iniisip ko na lang, hindi ko iniisip na kasalanan ko kasi wala akong ginawang masama. Siguro talaga, ito na lang din sa akin kapag pinasok mo talaga sa ang social media, tanggapin mo kung ano-ano ang mga sasabihin sa'yo ng mga tao. At Saka matuto ka na huwag ka masyadong magpapasok ng vlogger. Mahirap, no? Sa vlogger siya sumikat, sa vlogger din siya bumaksak. Di siya pa ang ginawang tagabayad ng mga atraso. May isang branch sa Quezon City na tumakas ang mga operator at iniwan ng utang sa renta na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Dahil pangalan niya ang nakalagay, si Diwata ang hinabol ng may-ari ng pwesto at napilitan siyang bayaran ito gamit ang sarili niyang ipon. Mga franchise, may mga nag-franchise, tapos ang nangyari, iniwanan, siya nagbayad. Isipin niyo, ang taong akala nating boss ng isang malaking negosyo, siya pa pala ang ninanakawan ng mga kasosyo niya. Ang masakit pa, pati ang kanyang pagkakakilanlan ay nagamit sa maling paraan na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng warrant of arrest at nakulong ng ilang beses. Kaya minsan ang hirap na yung meron ka sa business yung parang business partner. Minsan mahirap pag may business partner. Mas maganda ikaw lang talaga eh, no? Hi guys, this is Mersanyo again at samahan nyo guys na gumawa ng video reaction. At eto na nga guys, may mga post ako nakita sa Facebook about kay Diwata. Ito yung Diwata Parisan. Kasi nagulat din ako, no? Recent din nakita ko yung balita na nakanakulong siya, tapos nakita din naman natin na bumalik na siya dati, no? Nawala na yung parisan niya. No, ano nangyari, no? Dati ang daming mga kasi may nakita akong post eh. Nasaan na daw yung mga vlogger na tinulungan ni Diwata. Sorry po. Ni Diwata na lumaki yung channel, tumaas ang mga views ngayon. Eh si Diwata nakita natin nag-iisa. Ano ba nangyari? Bakit ganun niya? Naging ganon. So pag-usapan natin 'to. No, makikita niyo naman dito guys sa mga video na 'to, no? Especially rito. Tulad nito, panoorin muna natin 'to. masaya kasi di ba si Diwata pinunta ng artista para itiping, para mag-shoot. Mga artista, no? Na future pa nga siya sa sa ano ba 'yun? Alam mo, nakalimutan ko. Yan basta marami mga palabas sa TV yan na future si Diwata. May isang malaking karangalan yan para sa akin na hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Pag siya kasikat, tingnan natin to. Panoorin mo natin to. Pisto, bagong Mino, may parking maluwag at wala ng clearing. Sa nang sabaw, ayan, gusto mo nang maangat na. Actually, may bubuksan na nga ako sa Quezon City brand. At saka siyempre, papatikin natin ng libre doon sa mga pupunta. Libre? At saka open na din ako ngayon for franchising. Gusto mag-franchise. Ang mga kuhang video na ito ay ilan lang sa throwback kung paano nga ba nagsimula, nag-boom, pinilahan at sinuportahan ng publiko ang 24/7 Paris business ni Deo Balbuena o mas kilala nga sa pangalang Diwata. Pero makalipas ang mahigit isang taon, aminado naman si Diwata na tulad Naghirap siya, kita nyo guys, na lang siya, nagkakari-karito na lang siya. ng ibang negosyante ay lumagapak ang kanyang ipinundar na negosyo mula sa kanyang sariling pawis at maging hirap. Di ba? So, nagkaroon tayo ng failure sa business natin to the point na mayroon talagang hindi magandang mangyari. Tapos yung Paris naman natin, wala na yung mga parisan natin na mga malalaking parisan na nagbukas. So, mayroon naman ako ngayon, pinaplano ko ulit mag-move on. So, mag-umpisa ulit tayo sa card. Sa ngayon ang pinagkakaabalahan muna raw ni Diwata ay ang kanyang Diwata Mini Grocery na siyang open din ng 24/7. Naisipan ko, magtinda ulit, na ibalik ko sa dati kung ano man yung tinda ko. Kaya ang makikita mo ngayon ng mga tinda ko dito, mayroon tayong mga sigarilyo, soft drinks, mga candies, mga merenda, may mga Yan na lang, laki dati ng niya, parisan niya, dahil haba ng pila ngayon, wala na. Kanton tayo, yung mga easy food na lagyan mo na ng tubig, pwede ka na makakain. Laki talagang difference ang pinagkaiba kasi dito, kung ang namahunan ako dito ng 5,000 to 10,000, bibinta ka lang daily ng mga 3,000. Unless doon nung katindingan ko na maraming customer talaga na libo-libo talaga. Sa kabila naman ng mga pinagdaraan ng problema ni Diwata ngayon ay patuloy naman daw niyang sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya para malabanan ito at makabangon muli sa buhay. Laban lang ng laban. Kung hindi man para sa akin noon yung chance, malay mo itong pangalawa akin na talaga. So wag na tayo mawala ng pag-asa. Laban lang ng laban. Para naman sa mga kapareho niyang kumakaharap din sa patong-patong na problema at maging pagkadapa sa buhay ay nag-iwan siya ng kaunting mensahe. Pagkadapa mo, wag mong sabihin dyan na nagtatapos. Kasi ako ang ginagawa ko nung nadapa ako, bumangon, tapos isipin mo nung pagkadapa mo na parang may kulang. So gawin mo siyang motivation yung pagkadapa mo parang may kulang, kailangan ko pa siguro galingan. Huwag ka lang sumuko kasi di ba tulad ng sinabi, pag sumuko ka, hindi mo kakanta yung pangarap mo. Kasi sumuko ka nga. Laban lang ng laban. Huwag mong gawin failure yung pagbagsak mo. Bagkus bumangon ka ulit, lalo mo pang galingan. Well, sabi nga nila ang buhay ay parang gulong. Minsan Ganun talaga, kailangan ka. Pero may mga napapanood kasi ako na reason bakit nag-downfall siya. Panoorin nga natin to.
artistang bumibisita sa kanya at ang tila mabilis na pagdami ng kanyang mga sangay sa iba't ibang lugar. Sa mga posts sa social media, mukhang nakuha na niya ang tagumpay na pangarap ng lahat, pero ang hindi alam ng marami ay may madilim na katotohanan sa likod ng mga kamera. Ang dating inaakalang milyonaryo na, ngayon ay umamin na siya'y lugi, baon sa utang at nawala na ang halos lahat ng kanyang pinaghirapan. Bakit nga ba umabot sa puntong pati ang kanyang kalayaan ay nanganib? At ano ang totoong nangyari sa mga negosyong ipinangalan sa kanya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. At wala pa lang kahit isang piso na nakakarating kay Diwata. Ganon? Nagmukha siyang mayaman sa harap ng vlogs dahil kailangan niyang umattend sa mga opening bilang bahagi ng trabaho. Pero sa likod nito ay wala siyang pambayad sa sarili niyang mga gastusin. Ang mas malala pa rito, hindi lang siya basta hindi binayaran kundi siya pa ang ginawang tagabayad ng mga atraso. May isang branch sa Quezon City na tumakas ang mga operator at iniwan ng utang sa renta na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Dahil pangalan niya ang nakalagay, si Diwata ang hinabol ng may-ari ng pwesto at napilitan siyang bayaran ito gamit ang sarili niyang ipon. Mga franchise, may mga nag-franchise, tapos ang nangyari, iniwanan, siya nagbayad. Isipin nyo, ang taong akala nating boss ng isang malaking negosyo, siya pa pala ang ninanakawan ng mga kasosyo niya. Ang masakit pa, pati ang kanyang pagkakakilanlan ay nagamit sa maling paraan na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng warrant of arrest at nakulong ng ilang beses. Kaya minsan ang hirap na yung meron ka sa business yung parang business partner. Minsan mahirap pag may business partner, mas maganda ikaw lang talaga Sa ngayon, nadeklara ng bankrupt o sarado na ang lahat ng malalaking pwesto ni Diwata simula pa noong nakaraang Hunyo. Inamin niya na kahit hirap na siya ay pinilit pa rin niyang magsuot ng mga alahas na galing lang naman sa baklaran para hindi siya pagtawanan ng mga taong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Mataas ang kanyang pride kaya ayaw niyang ipakita na wala na talaga siyang pera. Nawala ang mga vlogger na dati ay nakapaligid sa kanya noong sikat pa siya dahil wala na silang makuhang views mula sa kanya. Matapos ang mga kontrobersya at ang pagkakalubog sa utang, marami sa inyo ang nagtatanong kung nasaan na nga ba ang mga taong nakinabang kay Diwata noong siya ay nasa rurok pa ng kasikatan. Nasaan Sa na mundo nga ng ba? social media, mabilis ang palitan ng pansin. Nung trending ang kanyang paresan, kaliwat kanan ng mga vloggers na pumupunta para kumuha ng content. Pero ngayong humaharap siya sa matitinding pagsubok, tila naglaho na ang mga ito. Ayon kay Diwata, malinaw sa kanya na marami sa kanila ang ginamit lang siya para sa sariling views o ang tinatawag niyang Ganun naman talaga, pag sikat ka na, syempre gagamitin ka, pag hindi na, wala na. panggagatas. Bagaman may iilang tulad ni Rosmar na Iba kasi talagang garapal. Talagang pupunta doon, di nga man lang di ba? Let's admit guys, ako kasi may mga reklamo kay Diwata, ano ba yan? Kay Diwata na masama daw ugali. Sabihin na natin, masama siyang ugali. Pero the mere fact na nakatulong pa rin naman siya sa ibang mga vlogger. Pero nasaan na yung mga yun, no? bigay ng malaking tulong, ang karamihan naman ay nawala na parang bula nang matapos ang ingay sa kanyang pangalan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ba kayo nagtataka kung bakit mas pinipili na lang ni Diwata ang manahimik at magsimulang muli sa malayo? Isang malaking isyu na ipinupukol sa kanya ay ang pagbabago raw ng kanyang ugali. Ayan, Maraming ito yung sinasabi ng iba na yung ugali nga niya. Kaya actually may mga clip ng mga videos niya na kumakala sa Facebook na yun nga, suplada, tas may mga binabanggit pa siya. May lalaki lumapit sa kanya, bati mo naman sa birthday ko. Ayaw mo na kuya, lilipas din yan. So talagang doon, ako nakita ko talagang maraming nag-react na negative sa kanya doon. No? At na videos kung saan mukhang suplada siya o hindi namamansin sa yan, yung pagiging suplada yan, di siya namamansin. Yung ngayon nag-i-issue ng iba, kaya umayaw sa kanya mga nagpapapicture. Pero paliwanag ni Diwata, madalas ay sadyang kinukuha lang ng mga vlogger ang maling anggulo o pinuputol ang video para magmukha siyang masama. Parang clip, no? Kiniklip lang. Okay. May mga pagkakataon na pagod siya sa pagluluto at pag-aasikaso ng stock pero bigla siyang susulputan ng kamera. Kapag hindi siya nakangiti, automatic na sa bashers na lumaki na ang kanyang ulo. Yun nga yung hindi maganda, no? Na yung bigyan siya ng impression na hindi maganda. Yung clip lang na yun ang napakita, di ba? Syempre pagod, negosyante. Pero guys, hindi ko kinakampihan si Diwata, no? Nasa inyo pa rin kung sino paniniwalaan nyo. Masakit pa, pati ang kanyang mga biro tulad ng linyang lilipas din iyan na nakuha niya lang sa mga comedy bar ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Pero panoorin natin yung kay maganda panoorin yung kay OG Diaz Pakinggan natin to. Sa akin siya, ang masakla sa akin sa sumikat, sa akin siya nakilala. Pero aminin mo, may OJ, napupunta ka ba ng comedy bar? Minsan pa nagpapabati, binabati ng gano'n ng komedyanteng bakla. So naging masama lang yung datingan, pero parang biro ko. Balik natin ng konti. Gamit sa'yo yung linya mo na yung problema mo, lilipas din yan. Pero alam mo, sa totoo lang, saan ko nagaya yung lilipas din yan? Nung nanonood ako dati sa bar dito sa may punchline, nanonood ako. Alam mo, doon ko ngayon natutunan yung lilipas din yan. Parang in-apply ko lang din doon sa nagpapabati sa akin. Diwata, birthday ko ngayon, tapos batiin mo ako. Parang ginanong ko lilipas din yan. Kasi napunod ko sa mga baklang komedyante. Sa akin siya, ang masakla sa akin sa sumikat, sa akin siya nakilala. Pero aminin mo, may OJ, napupunta ka ba ng comedy bar? Minsan pa nagpapabati, binabati ng gano'n ng komedyanteng bakla. So naging masama lang yung datingan, pero parang biro ko lang talaga yun. Nagaya ko lang yan sa isang baklang komedyante sa punchline. So yun. Gaano kaikli ang pasensya mo sa mga ganyan? Kasi parang lumalabas sa mga
in-upload na videos, ang ikli ng pasensya ni Diwata. Oo, Kaya siya parang ako nga nainis ako sa kanya eh. Yung line niya na yun, nung nakita ko yung clip na yun eh. Pero it turns out, yun lang yun na napakita sa tao. No? nga itong tinutulungan, meron pa ako nababasang ganun. Yung mga vloggers, yung mga ano, ay naku, tatrabaho ko muna, mamaya na yan. Oo, Ganun. yan, ganyan. Oo, inis nga ako sa kanya na yan eh. Yung pagiging suplada niya na ganyan eh. Kasi Mami Uji, nung unang katrendingan ko, akin lahat. Ako ang nagmumonitor ng stock, ako nagluluto sa cashier, minsan nagliligpit, tapos nagmumonitor ng gasol sa Nagliligpit siya. Oo. mga tao, ikot-ikot ako. Kasi diba trendingan, dami talagang customer. So ang iniisip ko that time, kung paano ko masiservan yung mga lahat ng nakapila, paano ko maka-accommodate ng maayos. Kaya busy talaga ako sa kay-ikot. Ngayon, may mga vlogger na hindi ko naman alam na vlogger din, at saka bigla na lang mag-video. Ay, wait lang kuya, ha, may ginagawa lang ako. Tapos sa video na i-upload, trending, lumalabas yun na masama ka na. Kaya vlogger din talaga vlogger yung Kaya tuloy nagmukha siyang masama. nagpapasama talaga. Vlogger nagpasikat sa'yo, Vlogger, vlogger din yes, ang oo. nagpa- Kumbaga may mga vlogger talaga kasi dati pagka in-upload mo ako na negative lang, trending agad. Katulad ni Parang sa mga reactor, no? Hindi naman ganun yung video. Tapos palalabasin masama ka. Sabi, may kumakalat na video. So doon pa lang, parang ang sama mo na agad. May kumakalat pa lang na video, parang ang dating, may masama ka na agad. Kaya totoo parang ako, ma-agree ako kay Diwata na yung sa vlogger kasi sikat, syempre mga vlogger ina-hype ka. Pero sa vlogger ka din babaksak. Kung paano nila i-deliver yung subject. O katulad si Diwata, 'di ba Diwata, 'di ba? Na busy siya. Ngayon, ang na-focus o na-i-upload yung pagiging matara niya, syempre, busy nga naman. Ikaw kaya lahat gumagawa. Ikaw tagaligpit, ikaw taga-ayos, ikaw pa nag-aasikaso, di ba? So, talagang magiging suplada ka sa mga punto na to. Kaya ang hirap, minsan, dapat hindi niya na pinayagan yung mga vlogger eh. Pinagbawalan niya, no? Naging maluwag din siya eh. I-explain ko sa'yo, si Ma'am Corina. Meron siya kasi kasamang direkto, nasa likod ko. Tapos dito sa harap si Ma'am Corina. Sinabi niya na, cut na yan. Sakto naman na sumusubo si Ma'am Corina. Sabi ng direktor dito sa likod, cut na. Ay, cut na ba? Di ba natikman niya, tapos ginanon. Ang dumating, ay naku, hindi nakapasa sa panglasa ni yung pads. Di ba nagtiling yung katulad naman. Oo, ano nangyari dyan? Ganyan na hindi naman talaga, parang lumalabas na masama ka. Mayroon yan dito sa sa social media, panoorin niyo na lang. So ganun ang mga nangyayari. Pero ako kasi kung ano yung nakita niyo ugali ko, prangka kasi ako. Ngayon kung ang dating sa'yo is mayabang ako, nalalakyan ka ng ulo ko, or ano-ano pa. Sabi ko wala na akong pakialam doon kasi ako naman nagpapakatotoo lang ako kaysa magpanggap akong bait-baitan, hindi man talaga ako mabait, di ba? Sabagay, totoo naman. Mas gusto ko na yung ganun yung ugali mo kaysa naman yung bait-bait sa camera, walang iya pala sa talikuran, di ba? Punto naman siya. Kasi ikaw na mag-adjust kasi hindi mo naman ako kakilala, hindi naman kita kilala. Kasi sinusgahan mo ako. Hindi naman siguro Mami Uji masama magpakatotoo kaysa magpanggap ng bait-baitan, di ba? Sa social media. Basta kung ano yung nakita nyo, yun na. Yung talagang realidad. Pero ang kadalasan kasi dyan, kumbaga parang nadagdagan lang, pinalaki lang ang issue, ang dami na nakisawsaw. So ganyan. Yun nga eh, tapos meron pang kung I'm sure aware ka dito Yes. na si Diwata kung sino lang magbibigay ng malaking halaga sa kanya o yung malaking bagay, yun lang ang ine-entertain niya, pero yung mga maliliit na mga kumakain lang doon, hindi. Ay, hindi yan totoo. Kasi lahat ng yan na pupunta sa akin, malaki man o maliit, wala kami pinag-usapan na may ibibigay. Pero sila kasi, for example, Mami Uji, for example, ikaw, hindi ka sa akin pupunta sa parisan ko kung hindi ka magpapa-skate. Kasi nga, hindi mo alam kung nandoon ako, magsasayang ka lang ng ipon. Ito kasi ng mga katulad nila, ni Rosmar, nagpapa-skate talaga sila na Diwata, pupunta kami dyan ganitong oras. Yung iba, bigla na lang dumarating. Tapos pag hindi mo na entertain, sasabihin sa'yo, hindi mo na sila entertain kasi wala silang bigay. So ganun siya. May Kasi si Ross Barta pa nagpapa-schedule. Okay. schedule kasi. Kaya kahit may lakad ako, may pupuntahan ako, binibigyan ko ng time kasi nga naka-schedule sila sa akin. May appointment. May punto, no? Kaysa na may pupunta ka biglaan doon. Meron nga naman yun, tapos may lakad siya. Tatarakayan ka talaga niyan. Di tulad ng may nagpa-schedule sa kanya. Okay. May appointment. So ganun siya. Ayan, doon ka nila na misinterpret. So, So, sino ang dami lang na. daw nagbibigay ng malaki, sino daw yung sikat, yun lang daw ang inuuna mo. Hindi naman ganun. Kasi lahat ng nagpunta sa akin, Ito wala guys, sabi to ni Diwata, ha? Kung meron kayong may alam kayong iba dyan, baka kasi iba mag-react, di ba? Ako kasi nagbe-base lang ako sa video. Ngayon, kung sa tingin nyo meron kayong alam na ibang ugali ni Diwata, so let me know. Pero lumalabas kasi, nagkakaroon ng misinterpretation, no? Yung based dito sa usapan ni OG tsaka ni Diwata. kami pinag-usapan na magbibigay sa akin. Wala. Yun nga lang kasi, yung iba talaga, naka-skid. Katulad po ng mga artista na vloggers, kung sino-sino pa, may skid talaga sila. So, Kaya nabibigyan ko ng time na entertain ko ng maayos. Okay. At present, so, sa panahon ngayon, marami pa bang mga vloggers na gusto kang i-imbitahan, ma-interview? Kumpara noon. Actually, hindi na marami. Pero mayroon mangilan-ngilan na gusto akong interviewin. Pero sabi ko, wag na siguro. Gusto ko tahimik na lang yung buhay. Kasi di ba, para ano pa, di ba, doon sa kung entertainin mo na naman ako tapos wala na nga. Ano ngayon ang nararamdaman mo, Diwata, na dati sikat ako, dati ang daming gusto ako makita, ang daming gusto kumain sa akin, ang daming nagpapabigay
nagpapapicture sa akin. Pero ngayon, nabawasan na siya. Wala naman, kasi hindi naman ako nag-feeling celebrity, sa totoo lang. Kasi sabi ko nga, hindi naman kasikatan yung kung saan ako nabubuhay. Nakapokus naman ako doon sa negosyo ko, kung saan ako magkakapera, hindi naman doon sa kasikatan ko. Kasi unang-una, hindi naman po ako artista hindi naman ako celebrity. Kitinda lang ako ng Paris at nagpapasalamat ako dahil hindi ko na-consider na sikat ako, nakilala lang ako sa social media. So wala, ganun pa rin. Magpa-picture ka sa akin o hindi, it's okay, fine. Gusto ko pa nga ngayon yung tahimik ka lang na buhay. Yung alam mo yung maging normal ka na lang kasi dati pagka naglalakad ako diyan, yung walang pakialam, tapos kung meron ako nakitang kwentuhan lang kayo diyan na walang magbibideo, ay si ito na lang ngayon. So mas maganda pa yung ganung buhay. Sanay naman ako diyan. Mas payapa, no? Mas pinipili niya yung maging payapa. Nakakabasa ka ba ng mga salita na, o ayan, bumalik ka na sa dati, o ayan, nakarma ka, o ayan, lumaki kasi ulo mo? Yes, lahat yan nababasa ko. Oh my God. Oh. Kaya lang iniisip ko, bakit ako makakarma? Ito nga di ba nakulong ako? Ang daming kong nababasa na, buti nga sa'yo, mayabang ka kasi, buti nga sa'yo, malaki kasi ang ulo mo, buti nga sa'yo kasi feeling sikat ka, ganyan-ganyan ka ngayon, karma na yan, ganun ang sabi. Oh. Isip-isip ko bakit ako makakarma? Ito bang pagkakulong ko? May kinalaman to sa hindi ko pagpa-picture, di ba hindi naman? Sa bagay, may puto naman siya. Di ba? Ito na nga karma, bakit ito pagkakulong ko na to? Ang kinalaman ba nito yung binati ko nang lilipas din yan? O sa hindi pagkapapicture, parang walang relevant sa buhay ko. So, yun na lang yung iniisip ko. Bakit ako makakarma? Naghanap buhay naman ako ng patas. Bakit karma? So, di ba parang iniisip ko, walang kwenta yan. Negative yan para sa akin. Kasi bakit makakarma? Wala ka naman ginagawang masama. Di ba, Mami Oji, tama ba ako? Tama. Gumagawa ka naman ng tama, naghanap buhay ka naman ng tama, hindi ka naman merisyo. Tapos sabihan ka ng karma. Bakit ako makakarma? Wala namang kinalaman yung pagkakulong ko doon sa hindi ko pagpapicture. Yun bang dahilan bakit ako nakulong? Dahil ako nagpapicture, di ba hindi? Bakit mo sa akin sasabihin karma? Nasaan yung brain? Diyos ko, minsan gamit din kayo mga basyo ng brain, di ba? Bakit karma? Ay, wala namang kinalaman yung hindi ko pagpapicture doon sa kaso ko ngayon. Oo. Di ba, Mami Oji, anong relevant? Kaya minsan, ini-ignore ko na lang kasi mas naiintindihan ko sila. Dito sa mga nangyayari sa buhay mo, ano yung feeling mo? Kasalanan ko kasi to kasi ang ginawa ko. Hindi ko kasalanan. Ang alam mo, iniisip ko na lang, hindi ko iniisip na kasalanan ko kasi wala akong ginawang masama. Siguro talaga, ito na lang din sa akin kapag pinasok mo talaga ang social media, tanggapin mo kung ano ang mga sasabihin sa'yo ng mga tao. At Saka matuto ka na huwag ka masyadong magpapasok ng vlogger. Mahirap, no? Sa vlogger siya sumikat, sa vlogger din siya bumaksak. kailangan talaga pag pinasok mo sa social media, kailangan talaga hindi ka balat sibuyas. Kasi pagka nagkabalat sibuyas ka, Totoo naman yan. Huwag kang balit sibuyas, pero sinasabi ko nga, tama, huwag kang magbalit sibuyas, pero huwag ka naman mambash ng kapwa mo. Lalo yung mga nagko-comment yan. Di ba, no? Wala karapatan na manira ng kapwa. kumbaga madamdamin ka sasabihin ng iba, mapituan yung health mo. Kaya ang Oo, advice ko sa totoo inyo, yan. kung pinasok mo sa social media, kaya mong harapin ang bawat sasabihin sa'yo ng tao, mabuti man o masama. So ako, dead man lang sa mga bagay na mga negatives, doon ako sa positives. Kasi alam ko naman pag negative kasi wala yan maidudulot sa akin na mabuti. Basta ang nakapokus ako kung saan ako mabubuhay, na alam kong tama, doon ako. Wala akong pakialam sa sabihin ng ibang tao. Kasi at the end of the day, ako pa rin naman yung maghanap ng pagkain ko. Di ba sinabi ko na to kanina? Hindi naman yung mga yan. Kasi hindi mo sila kilala Hanggang comment lang sila, pero yung realidad na matutulungan ka nila sa pang-araw-araw mong mga expenses, wala yan. Hanggang comment lang yan. Kaya para sa akin, yung mga negative na bagay, yung mga basher ko, dead man. Ngayon, ang nababasa nila sa'yo, matapang ka. Pag nag-iisa ka na lang, Ganun pa rin ako. Itong Mami OG marami akong kasi naririnig na lumaki na ang ulo, mayabang na, nagkapira lang. Hindi. Bakit kilala mo ba ako nung nasa ilalim pa ako ng tulay kung ugali ko? Kung ano ko dati, yun pa rin ako ngayon. Siguro lang, itanong mo ako sa mga taong nakakilala sa akin. Ikaw kasi nag-comment ka lang, nagbase ka lang sa social media. Pero in realidad na buhay, hindi mo kilala ang ugali ko nung sa ilalim pa lang ako ng tulay. Taong grasa pa lang ako. Wala nang bago. Ito pa rin ako. Kung kilala mo na ako dati. Kayo lang naman yung Grabe, no? From taong grasa, no? nagpalaki ng issue na nagbago ako. Pero sa tunay na buhay, kung ano ko noon, paano ko magsalita, hanggang ngayon, ganun pa rin. so anong na-realize mo So anyway, grabe, sa no? buhay? Pagkatapos ng lahat ng ito, yung mga paglalasap mo ng ginhawa, tapos mga problema rin dumarating sa'yo. Alam mo, ang na-realize ko lang, isa lang. Gumawa ka lang ng tama, basta wala ka lang taong nagrabyado, wala kang inapakan, maghanap buhay ka ng patas, kahit saan ka dalhin, yun lang, mabubuhay ka. Basta huwag mo silang intindihin, yung mga taong nandyan lang sila para hilain ka pababa, yung mga ikukumit, ibabas kanila na hindi mo sila kilala, ignore mo lang yan. Yun ang mga na-realize ko sa ngayon. Pero ako natuwa, personally, kasi Galing. tinutulungan mo yung mga walang trabaho noon. Yun ang nagmarka sa akin. Tinutulungan mo sila na kahit ilang araw lang sila nandun, basta mabigyan mo sila ng trabaho. So, minsan ba, mahirap din palang tumulong? Yes. Or masama rin palang tumulong? Parang, kasi di ba ang intention mo lang din naman sa ngayon, lalo na yung to the point na nakulong ako. So ang intention ko lang naman, mabuhay ako, makaahon ako sa kahirapan, tapos makatulong sa kapwa, kasi ang sarap ng feeling pag meron ka ring natutulungan. Tapos mangyayari talaga na bigla ka na lang, di ba, makukulong. So parang naisip ko na mahirap din pala talaga na tumulong din sa kapwa. Kasi yun din ang maging dahilan para, yun nga, makulong ka. Kaya minsan yung pagtulong, di rin basta-basta guys, no? Pero anyway guys, puputulin ko kayo, no? Pero nakakalungkot lang, no? Nangyari yung ganitong bagay. Pero ako, nasa inyo na guys kung sino paniniwalaan nyo. Pero ako, nakita ko nga yung danger ng mga vlogger, no? Totoo lang. For me, nakasira siya sa mga vlogger, no? Yung na-portray siya na masama ugali. Sabi ko nga, kung masama ugali ni Diwata, you're free to talk or you're free to comment. No? Pero para sa akin, hindi ko siya kilala. Tama siya. No? Hindi ko siya kilala. No? Kaya mahirap humusga. At hindi ko rin naman sinasabing mabait siya. Naniniwala ako may masamang ugali din. Lahat naman tayo may masamang ugali. Kahit naman po ako, hindi ako perfect. No? Pero I try my best na maging mabait na tao. No? Pero yun nga, ang comment ko lang dito, para sa akin, tigilan natin yung mga pambabas sa kanya. Siguro, mas maganda na tulungan natin siya. Huwag na natin siyang i-bash.
And sa mga vlogger na panahon na kasikatan niya, nasa na kayo? Yung mga artista, di ba? Yung kasikatan, talagang na-future nyo sa inyo mga vlog at sa mga palabas nyo sa TV. Ngayon, yung baksak na yung tao, walay na. So, pero yan yung reality ng buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nasa itaas ka. Talagang masyadong mapaglaro ang buhay ng tao. So, maraming salamat sa Diyos. Ay, nako po. And please comment down below dito sa ating usapin about kay Diwata. Anyway guys, this Marzano again, and to God be the glory. Paalam!